Okay, so shoutout sa iyo, Idol Leonard, dun sa iyong comment. Ang sabi niya, okay lang po ba na 0.37 resistance yung build niya? Definitely okay lang yan. Kung 0.37 yan, matanong ko lang, nasan ba yung sweet spot mo dun sa current mo na wattage? So kung dun lang sa general measurement na binigay ko doon sa huling video ko, i-minus mo lang siya dun sa 60 watts. So lumalabas yan nasa mga 20 to 25 watts yung range na pinag-uumpisahan mong iset dun sa wattage mo. Ngayon, bago ko sagutin yung question mo, inimbitahan ko lang kayo na mag-subscribe, like, tsaka i-share para mag-grow lang ng konti itong aking munting channel. Anyway, ito na yung sagot ko dun sa question mo. So, may dalawang factors na tinitignan para sa pag-compute ng resistance or para ma-achieve mo yung desired resistance mo dun sa iyong coil. Ang unang-una dyan is yung coil diameter mo. Okay? So, halimbawa, ito, yung coil na to, kung makikita mo, kung malinaw ko lang mapapakita dito sa video, medyo manipis siya, di ba? Tapos itong alien Clapton, kung ikukumpara natin siya dun sa isang wire, sadyang malaki talaga siya. So, makapal. Okay? Ito medyo manipis. Makapal. Ngayon, syempre, may mga ibang wire din na mas manipis pa dito. Ang current na gauge nito is 22. So, kung makikita mo, may mga mas maliit pa. May 24 pa, 26, 20, 30, 32, 34, 36, 38. Syempre habang naminipis din yung wire mo, nagiging flimsy siya. So mas mabilis siyang magbe-bend. Ako, kaya lang ako namimili ng wire na medyo mas matigas or mas makapal para lang pag sinukso ko yung bulak, hindi siya masyado magbe-bend, di ba? So yun yung unang factor na tinitignan natin para dun sa coil resistance natin, yung kapal niya. Okay? Pagkatapos yung pangalawa is yung length niya, yung haba ng wire. Okay? Kasi yung haba ng wire, yun yung parang highway kung saan dadaan yung mga electrons. So pag piniga mo ngayon yung firing button, parang highway yan eh. So imagine mo na lang na merong 10-car highway, halimbawa, EDSA natin, 4-car highway, tapos biglang magiging isang lane na lang, yun yung nag-create ng resistance kasi lumiliit yung dadaanan ng electrons mo, di ba? So, nagkakaroon ng bottleneck, tapos nagkakaroon ng heat up, dumadami ngayon kumukunti yung dumadaan doon sa iyong wire. So, kaya pagka mas manipis yung iyong wire, mas mataas yung resistance na ma-achieve mo sa kanya. So, paano ngayon natin ma-apply doon sa pag-coil natin yung dalawang factors na yun? So, imagine na lang natin yung dalawang pole na to ay point A tsaka point B. So kung maglalagay ako ng wire na diretso dyan, ganyan lang kaikli yung wire na kailangan ko para mapuntahan ko yung point A to point B, di ba? So napakaikli niyan, right? So ang gagawin ko is tatanggalin ko ngayon tong coil na nandito sa atomizer na to. By the way, ano to? Kanger Tech na coil. Tanggalin natin. Mga sinaunang na to, atomizer. Alright. So, yan lang yung wire na kailangan ko, di ba? Kung hindi ko siya i-coil. Meron pang isang factor mamaya na i-share ko para din magtaas yung resistance mo, pero ano lang siya, application lang siya talaga nung theory na yun. So, ang importante dito is yung length ng wire tsaka yung kapal niya. So, subukan natin natakin to. Tingnan natin kung gaano kahaba yung wire na ginamit ko para dito sa coil na to. Okay, ngayon, theoretically, tingnan natin kung gaano kahaba yung wire na yan, no? Kumpara dun sa kanina na point A to point B. So kung makikita mo, ganyan lang kanipis yan. 'Di ba? Ganyan lang kaikli yung wire
kung point A to point B lang. So, mas malaki yung resistance na ibibigay sa akin itong wire na to kaysa dito, di ba? Kaya natin ginagawa yung pag-coil para mas mahaba yung wire na malalagay natin sa kanya. Ngayon, kaya maganda din na manipis yung wire mo kasi yung posts mo dito sa atomizer mo, hindi naman nauusog yan eh. That's a fixed distance. So, kung ano yung makakasya mo na coil dito, yun lang yung fixed distance na makukuha mo dun sa yung finite distance na makukuha mo dun sa yung wire. Yung third factor na nabanggit ko kanina is yung size ng iyong coil. Yung coil kasi hindi naman siya talaga nagko-contribute dun sa resistance mo eh. Nagbibigay lang siya ng relationship dun sa wire mo para mas mahaba yung mailagay mo dun sa finite space o yung sa given space na meron ka between your two posts. Yung pangatlong factor, hindi naman siya talaga factor, pero parang efficiency lang siya na pwede mong gawin para mas ma-maximize mo yung length ng wire. Is gamitin mo yung pinakamalaking diameter na malalagay mo dun sa iyong posts without hitting any part of your atomizer. So in this case, ang maximum na malalagay ko sa kanya is 2.5 kasi pag nilakihan ko na siya, malaki din yung chance na tatama siya dito sa bubong ng aking atomizer, di ba? So ngayon yung iba, yung mga builders natin, actually shoutout dun sa mga nakakasabay ko dati na ibang builders dun sa Cell Shack, na mga suki na tinatindahan din. Hindi naman ako builder dun sa mga shops pero pag namimili ako nakikita ko sila, no. Nakakatuwa, nakakaaliw talaga tingnan kung paano sila mag-build. Sasabihin nila didamihan natin yung turns, 'di ba? Pag dinamihan mo kasi yung turns, hindi naman talaga nagbibigay yun ng resistance. So halimbawa given the same wire, tapos i-coil ko siya ng 5 times versus yung 7 times. Pero pareho pa rin yung length ng wire, pareho pa rin yung diameter niya. Hindi talaga siya magbibigay yung magko-contribute dun sa resistance. Kaya lang siya magko-contribute dun sa resistance mo is pag dinamihan mo kasi yung pag-coil mo, 'di ba, dun sa iyong wire, tapos manipis siya, mas marami ka ngayon mapagkakasya na coil dun sa area na meron ka. So kung mas manipis yung wire ko dito, mas marami akong malalagay. So kung ito lang gagamitin ko, 3 lang, kung gusto ko ng gap, 'di ba? Kung gusto ko ng dikit-dikit, 5. Pagka nag-exceed ako doon, malaki na yung chances ko na tumama. Versus kung mas manipis yung wire ko, mga 7, 8, pwede ko ilagay dito. Ngayon, kaya siya nakakatulong kasi habang dumadami yung coil mo, humahaba yung distansya ng wire na nakakabit mo dun sa given space na yun. So, yung dalawang factors ulit, summarize ko lang. Yung diameter ng wire, yung kapal niya, seen here, for example, ito makapal, ito manipis. So, si mas manipis, mas magbibigay sa iyo ng resistance yan kaysa doon sa makapal mo na wire. Pangalawa is yung distance na overall length ng coil mo. Okay? And then kung gusto mo ma-maximize yung overall length ng coil mo, gamitin mo yung pinakamalaki na coil na kasya doon sa iyong atomizer. So maganda na, I'm sure meron ka rin ito, yung coil jig mo. So testing mo kung ano yung best na kakasya doon sa iyong atomizer given yung meron ka na wire. So yung 0.37, okay din yan. Kaya mo lang siguro gugustuhin na mas tumaas pa yan is para mas mababa yung wattage na magagamit mo kada hipak mo, di ba? Kasi pag mas mababa yung wattage na nagagamit mo, syempre mas matipid sa battery yon, at the same time mas nabibigyan mo ng time yung juice na makapag-wick or umakyat dun sa kanyang capillary action, 'di ba, na dun sa wicking mo. Ayan, so may mga ibang factors pa kung gusto mong halimbawang mas masarap yung pagipak mo or yung lasa ng juice mo. And i-cover ko yan dun sa susunod na video.
Kasi meron din tayong isa pang idol na nag-comment doon, nagtatanong siya doon sa ratio ng kanyang juice. Anyway, sana nakatulong sa ito. Happy ako na nakikita yung mga questions nyo. Kaya kung may mga tanong kayo, tanong nyo lang. Huwag kayo mahiya. Tsaka sabihin nyo din sa akin kung okay sa inyo na Tagalog yung mga videos na ginagawa ko. Sana nakatulong to. Again, enjoyin nyo lang yung hobby natin at salamat sa inyong mga tanong.